Ah. Oh, Sorry nandiyan na na. sa Tony Mark, ha? Iganang ganyan na. Yan. Op. Bakit blurred siya? Yan. Oh, back. Part 2. Part 2 tayo ngayon. Part 2. Sige, tuloy tayo. Okay. Mga kababayan, nag-uusap, mahigit na almost 3,000 kaninang live natin. Let's try to pick up. Mag-overtime na kami ni Atty. Mark kahit mga 30 minutes. Yes. Magbe-break sana kami kanina, pero may breaking news sa Atty. Mark. Ikaw na muna mag-break in ang news na yan. So, yung sa Rappler ha, 200 votes daw gathered to impeach Vice President Sara Duterte. Okay, but this development still has to be finalized. So, hindi pa finalized kasi may perma na, but kailangan pa nila i-open sa plenary. So, kailangan pa nila pag-usapan sa plenary. Kaya pala may caucus kanina. But may enough numbers. May enough numbers. Meaning nagpirma na yan. Pumirma na. So, may mga perma na. So, but we do not know kung perma i-submit ba nila sa plenary. Basta they got more than, I think, 200 signatures. So, kami na Atty. Mark, ang aming pagtingin dyan, ganito. Hindi po kami nagugulat. Kasi sabi nga namin, sabi ni Atty. Mark, numbers game yan. It does not matter kung may ebidensya o wala. It does not matter kung may basihan o wala. It does not matter kung guilty o hindi guilty sa kanilang pagtingin. Basta ang importante, naniniwala sila na kaya nilang kunin ng numero at ipapatanggal nila by hook or by crook si Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. The first step is for them to impeach Sara Duterte at the House. Yes. And sabi ni Atty. Mark, tinumbok niya kaagad, they only need numbers. And the number needed is only 106 signatories ngayon. Sabi ng Rappler, confirmed 200 na ang nagpirma. So sabi mo, Atty. Mark, has yet to be finalized. So, anong ibig sabihin yan? So as long as may perma, papel pa lang yun. So as long as hindi pa sila nag-session ngayon sa plenary, but sa tingin ko, pag may 106 o 107 o 200 na, i-approve na yan. I-approve na. Kasi after the signing kasi, parang papel lang yata pinapaspasahan nila. Yun ang nangyari. So pagkatapos, isubmit sa plenary. We do not know, baka few hours from now, may mag-back out. Possible yan. Pag may mag-back out, bago ang plenary, pwedeng hindi matuloy ang impeachment. Pero sa tingin mo, by the numbers game being controlled right now, solidly, by Martin Romualdez, mukhang matutuloy sa plenaryo ito. Yes, mukhang matutuloy. Okay. Mukhang matutuloy. So anong pagbubutuhan dyan? That yes or no na lang? Pagdating sa plenary? Yes or no na lang, na i-confirm nila na yung perma ni Pedro, yes, Pedro, yes. Perma ni Juan, totoo itong perma na to, house shop, ito na perma so na to. So wala nang explanation to? Wala na. Basta based on numbers, but minsan, depende naman sa may mga minority na makiusap sa speaker na let each congressman explain their votes. 153 daw ang konfirmado. So, mukhang iba hindi pa nagpirma talaga. So, yung 153 enough pa rin yun. But sa plenary, we do not know. Baka politika ngayon, baka may tumatawag sa mga congressman na yun na bawiin yung mga perma, bawiin nyo. So, baka may ganon. So, kung 153, so mga 40 plus na mga congressman baka tatawagan ng ibang grupo na bawiin. So we don't know. So i-analyze natin ito, Atty. Mark. Ganito yon. Granting na makukuha ang minimum signatory numbers na mga 106 and above, which doon na patungo, ano ang nakikita ninyo na senaryo pagkaroon ng plenaryo, ano pong susunod na hakbang nito bago tayo gumawa ng pagsusuri sa implications nito sa pangpolitikang kalagayan ng ating bansa. Pag perma ng 106 na perma na, so ang speaker, siya yung mag-preside sa session sa plenary. So may plenary. So may resolution na to submit the articles of impeachment to the Senate. Ito na yung transmittal resolution. Transmittal resolution. Yan. Pagbubutuhan pa ba yan? So hindi na. So of course may mag-object, but as long as minority sila kasi in a democratic country, majority rules. Minority submits. Yan, majority rules. So kung minorya ka, pwede kang tumutol, pero susunod ka. But sabi ko nga, hindi ibig sabihin na guilty na si VP Sara. Ayun. Sabi ko lang na they have the numbers. At hindi rin ibig sabihin na kahit na i-transmit sa Senado, automatic magiging convicted si Sara Duterte at ma-remove. Hindi pa ma-remove. So there will be trial. There will be a trial. Or there will be no trial at all. Possible na ganun. May trial.
May trial talaga. So kahit ayaw ng Senado? So, they cannot hindi? Hindi pwede sila maghindi kasi Bakit? they have their constitutional duty. The Senate, they have a constitutional duty to act as jurists. Mga jury sila. Sila ang magiging hukom. Hukom jury. The jury kasi the Vice President, the presiding officer will be the Senate President. And the Chief Justice will co-preside? No, the Chief Justice will only co-preside kung ang akusado is the President. Okay. Pero pag VP below, ang presiding officer will be the Senate President. Okay. Tapos, doon sa mga congressman na nag-endorso, pipili sila sino ang magiging prosecutors nila. Congressman prosecutors. Okay. Pipili sila. And based on on our history, majority ng mga congressman, kahit abogado, hindi mga trial lawyers. Hindi nila alam yan paano magkaroon ng prosecution procedures. So, ang gagawin ng mga congressman, sila pa rin yung prosecutor but normally, they will hire private prosecutors. They will hire private prosecutors, but minsan may mga congressman doon na mag-run stand, normal yan para sa... Lalo na kung ambisyon ng mag-senador. May mga ganon, but kung sa tingin niya na hindi niya kaya kasi first lawyer sila nga but wala silang practice, hindi sila may ibang mga congressman naging lawyer but never pa naka-appear sa court. Naging a lawyer by the book. May mga congressman na hindi marunong gumawa ng pleadings. Tama. Ganyan. So, normally ang gagawin ng congressman, mag-hire sila ng private prosecutor. Gets ko na. So, hire sila ng private prosecutor. I think I don't know kung ilang number ang prosecutor na kukuha. I-allow. Basta kukuha sila ng mga prosecutors. Okay. Dito naman si VP Sara, mag-hire naman siya ng team of lawyers. Kan Congressman Marcoleta, which he voluntarily implied or intimated nung nakaraang mga buwan, na sakaling ipa-impeach talaga nila at dalhin sa court trial sa Senado, willing siya mag-volunteer as defense counsel kay Sara Duterte. Can he do that because he's a part of the Congress? Hindi. Hindi siya pwede gagawa ng gano'n kasi may conflict. Unless he resigns from Congress. Resign muna sa Congress, then pwede siyang kukunin. Gets ko na. Klaro. So, at may tanong, Atty. Mark, medyo legal pa to, hindi pa kami nagsusuri. These are legal procedures na binibigyang pagpapaliwanag ng aking kapartner na si Atty. Mark Tolentino. When the articles of impeachment will be decided and confirmed at the plenary and it will be transmitted to the Senate, what will happen? Pag yun mangyari, may schedule na pag inakyat na, may schedule na of hearings, trials, submission ng bibigyan ng may hearing yung tinatawag ng mga jury, mga senador. And what they will do is isubmit kasi yung articles of impeachment. So, ang mga congressman, isubmit nila yung tinatawag na complaint. Bakit hindi pwede mag-refuse ang Senado? Constitutional duty nila yan. So, ang gagawin naman ng congressman, isubmit nila yung tinatawag na articles of impeachment. Sa Senado? Sa Senado. The articles of impeachment, yun ang tinatawag na, sa normal cases, complaint. Complaint information. Complaint information. Tapos, pag nasubmit na yun, bibigyan naman ang grupo ni VP Sara to answer. Answer, sagutin nila. Tapos, may tinatawag na pre-trial. Hearing talaga, may pre-trial. Marking of evidence. Marking of evidence. After that, presentation na ng mga... Ito ang tanong ngayon, Attorney. The campaign period for the national level of position, which includes the senatorial candidates and the party list, will start on February 12. Ngayon, ang tanong, pwede ba yon, Attorney Mark Tolentino, na kapartner na magkaroon sila ng Senate trial as an impeachment court ang Senado habang may kampanya? How can they go about that? So, possible na may mangyari yan. But of course, hindi pa naman basta-basta na trial agad. Pwedeng suspend yan kasi first session suspended. Hanggang kailangan session, February lang yata. February 12 yata, tapos na. But ang impeachment kasi, sa pagkakaalam ko, nabasa natin yung batas, hindi naman, is not a legislative function. It's a political process. It is a special function ng mga senador. So, hindi yan session na pag suspended ang session, suspended din as an impeachment court. So, ibig sabihin, kahit suspended sila as legislative body, they can still continue sa kanilang
Senate Impeachment Court. Senate Impeachment Court. Okay, may tanong. What rules of court will be applied? The rules of court ng ating Supreme Court na ipinablish at ipinapatupad? O will there be a separate Senate Impeachment Court rules na i-adapt? The rules of court will act as suppletory. Supplementary. May rules of court ang Senado, may rules ang Senado sa impeachment, but hindi naman lahat doon na kompleto. So normally, kung wala sa rules of Senate or rules on impeachment, ang gamitin ng rules of court as supplementary. So yan. So that's why doon lamang ang mga litigation lawyers. So pwede rin gumawa ng separado o karagdagang rules of impeachment court ang Senado. Pwedeng gumawa niyon. May tanong dito kanina, hindi ko lang naitanong sa iyo, Attorney Mark. No? We are just discussing the legal technical aspects nito para maintindihan nyo rin po na don't panic, it's organic pa. Ito, tanong Attorney Mark. So, ngayon, may nag-rally yung mga kapatid natin sa iglesia. Mga 2 milyon yon. Tapos, hindi pa rin pinakinggan. Ngayon, eleksyon. Yung mga congressman na yan na mag-election, makiusap sa mga lokal yan. So, anong gagawin ninyo? Hindi kayo pinakinggan. That's a very good point. Hindi kayo pinakinggan. That's a very good point. So, pakinggan ba natin yung mga request ng mga congressman na makiusap sa mga kapatid? Exactly. Ang kapatid ng iglesia, alam ko, hindi naman yan pro Duterte. Hindi. Or pro Marcos. Ayaw lang nila ng magulo ang politika. Yan. At gusto nila stability and then continuity of programs. Yes. Ngayon, na may impeachment, expect na magkahati-hati ang Pilipinas. Expect na makita natin dito sino yung pro Duterte, sino dito ang pro BBM. So, what will be the effect sa ating governance? At sa ekonomiya. First, governance. Then after that, epekto yan sa ating ekonomiya, sa kabuhayan. Sa ating kabuhayan. Kasi una, yung mga tao, yung government natin, yung sistema ng government, maepektuhan talaga because of this impeachment. So, maepektuhan yan. So, magkagulo. Attorney Mark, may ganitong tanong. Di po maipurso. Excuse me, ang point mo. The Senate daw, kapag i-transmit itong articles of impeachment, granting na ito na ilusot na sa plenary with at least 106 minimum signatories na naka-attach na sa articles of impeachment and transmittal resolution, pag walang quorum daw ang Senado, magiging technically invalid ang pag-proceed ng Senate Impeachment Court. Tama ba hindi? Tama. They should hear. And how many numbers is the quorum? Quorum, majority plus 1, 50% plus 1. Sa Senado. 50% plus 1. So that must be 13. Yes, so ganun yan. So pag 50% plus 1, may quorum. And the Senate will decide, sabihin ng batas they should hear, try, and decide the case. Ibig sabihin, hindi siya purely numbers lang. So pag-transmit, na walang quorum. Pag-transmit na walang quorum, of course, walang session. Suspend ang session, suspend ang hearing. Kasi sabi ng ating saligang batas, the Senate shall hear, try, and decide the case. Ibig sabihin, hindi sila pwede mag-decide without the hearing. So, diba? Attorney Mark, pwedeng antayin mo na nila magkaroon ng quorum bago nila desisyonan. Hindi sila pwede mag-decide agad. They should hear first. And then, hear, try, and decide the case. I mean, ang nagtanong, punto niya, pag-transmit daw na walang quorum, automatically ba dead on arrival ang impeachment articles o hindi? Pag-transmit bukas. Hindi siya automatic. Walang quorum. Hindi siya matatawag na dead on arrival. Pwede yan na dyan mo na yan, hold muna, then may special hearing for that will act as an impeachment. At doon i-determine ang quorum. Ang quorum kasi per day yan hearing. Hindi yan pag walang quorum dismiss ang impeachment, hindi ganun. Okay. Klaro So nasagot ng tanong niyo Hindi ibig sabihin na walang quorum ngayon, dismiss ang impeachment. Hindi. So, klaro. Very clear ang sabi natin sa Ligang Batas, they should hear, try, and decide the case. Ayun, klaro. Ibig sabihin, hindi siya based on numbers lang, na kagaya ng mga congressmen sa baba, na based on numbers. Basta pang-endorso lang yan ng 30%, one-third, okay na. But in the Senate, very clear. They should hear, try, and decide the case. Ang ibig sabihin doon, bago sila mag-decide, may trial. So trial stage, we will follow the rules of court suppletorily. So the prosecution through the congressman, sila ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya. Okay. Attorney Mark, ang tanong ganito, papaano po
pwede bang magkaroon na ang trial duration ay pwedeng umabot after elections? Dahil nga may mga campaign period, may mga political consideration na pwedeng mapag-initan ng ibang mga sektor na nilalapitan nila for votes and endorsement. Ito mga senador, they're running all over the national level. So pwede bang hindi kaagad matapos ang impeachment court hearing kay Sara Duterte at umabot hanggang June, July, August? Pwede yan. Pwede mangyari yan kasi sabi lang ng batas na bawal mo i-impeach ang isang tao more than once in one calendar year. Okay. So, ibig sabihin, kung may impeachment si BP Sara in year 2025, kung ma-dismiss siya, ma-acquit siya, hindi siya pwede i-impeach same year of 2025. 2026 na siya. Ito ang tanong. The end of the term of the senators na 12 and those in Congress will come by June 30. Will the impeachment trial must also follow the same deadline before the end of the term of the senators? They must be active senators yet to vote, so that they will be deciding on the impeachment trial before June 30 of 2025. Pwede yan, example, hindi pa matapos by June 30. Tapos may bago ng mga congressman dating. At bago na rin ang 12 na senador. Bago ng mga senador. So the congressman, they can withdraw anytime the articles of impeachment. Yan kung hindi mapagdesisyonan sa June, before June 30. So example, may bagong congressman. Tapos na bago ang ihip ng hangin. So, this is politics. So mga congressman, pwede i-withdraw nila yung articles of impeachment. So what about the senators? Halimbawa, hindi nila napagdesisyonan itong current Senate composition. 12 sa kanila dyan ay pwedeng hindi na makabalik at hindi na sila senador pagkatapos ng June 30. Does it also necessitate, Attorney Mark, na pagdesisyonan dapat nila ang kaso ni Sara Duterte sa impeachment court na yan sa Senado before June 30? Tama ba hindi? Actually, walang sinasabi na dapat before election, kailangan desisyonan mo na. Matapos term nila sa June 30. Kung matapos ang term, bagong senador na. So, bagong trial naman. Ganoon yan. So kasi ang sinabi sa batas, the Senate shall hear, try, and decide the case. So, it does not matter kung 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan. Walang sinasabi. Klaro, So, but of course, magkagulo yan. So, like for example, yung kaso ni BP, ni President na Joseph Estrada, hindi natapos yun eh. Mga 3 buwan yata, 4 na buwan. Nag-start ng November, December, January, 3 buwan. 3 months. At hindi natapos. Hindi natapos. Kay Chief Justice Corona, 2 months din yata yun. 2 months and a half. Every day. So, ibig sabihin, ito, kung matuloy ito, pwedeng ituloy-tuloy ito by, ngayon is February. So, March, April. March magsimula, for example. Baka bago matapos ang eleksyon, tapos na. May desisyon na siya. May desisyon na. So, pwede rin hindi. Pwede rin hindi. So hindi siya matatawag na, but ang tanong dyan, mabisi na yung mga senador sa pangumpanya. Di ba? Okay. So pag mag-campaign na, paano yung session nila na kailangan nila ng at least 30 nandoon? Kasi, so tuwing impeachment court ba dapat may quorum? Dapat may quorum. Hindi pwedeng 10, 5. Hindi pwedeng. Dapat 13. Kailangan may 13 sila na nandun. Every time that the court convenes. Yes. Klaro Every time that the Senate impeachment court will convene. So, dapat may mga congressman o may mga senador na nandun. Kasi they will try and decide the case. So, trial muna. So, presentation of evidence, yung mga prosecution. Sa prosecution, sila muna magpresenta ng ebidensya. So, depende sa kanila. Magandang punto. Kung ilan yung witness nila. Kasi normally, itong impeachment court, hindi kagaya sa atin ka Eric na yung hearing natin ngayon, tapos after 2 months, hearing na naman. After 2 months, hearing na naman. Ito pwede 3 times a week. Pwede everyday. Pwedeng everyday. Pwedeng everyday. Pwedeng alauna hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Okay. Depende yan sa discretion ng mga senador. Oo, ng mga senador. Okay. So, tapos yung mga congressman, kasi sila yung prosecutor, mag-submit sila ng mga ebidensya. Ito pa, Attorney Mark, may tanong pa. Kahit na mag-proceed sa trial, granting for the sake of discussion, napapunta talaga ito sa trial kapag na-transmit, etc., mga March or middle of, or mga buwan ng Marso na ito, matatapos o baka katapusan ng Pebrero. Itong tanong, Attorney Mark, para ma-convict and subsequently ma-remove by way of conviction in the impeachment court ang Vice Presidente si Sara Duterte,
ilan ang numero na dapat mag-convict sa kanya ng mga senador. 2/3. And the 2/3 of 24 is 16 yata? 16? 18. 18. O, gano'n. 16, 18. 17. O, yan. So, ibig sabihin, kung 18, 19, 20, 21, 2, 3, kung may 6 or 7 si VP Sara, hindi acquitted siya. So, dapat 18. O, yan. Kasi 18 ang senador. Attorney Mark, kung 23 lang ang senador ngayon, no? Kung 23 lang ang actual senators ngayon, 60% of 23 is 17. 18. So, 18 ang kailangan. So, 18, 19, 21, 2, 3, 24. So, kung may 7 si VP Sara na senador, acquitted siya. So, sino yung 7 eh? Yun. Magandang pag-usapan nito. Bilangin natin. So, sino yung mga pro Duterte? Ang sigurado na hindi magko-convict kay Sara Duterte. Yung mga nakaupo ngayon hanggang June. June 30. June 30. Sino yun? Si Senator Bato. Si Senator Bongo. Si Senator Robin Padilla. Tatlo na. So, kailangan pa natin ng 4. Okay. Sino yung 4? Ang sa tingin ko na hindi mag-convict kay Sara dyan, si Subiri. Subiri. Sino ba? May axe to grind yan eh. So, pwedeng hindi rin mag-convict kay Sara si Cynthia Villar. Tama. Kasi yan, malapit din niya kay Digong. How about the 2 Cayetanos? Nakakaduda yun. Kasi yung sa Cayetano, naging VP yan ni Duterte. Magpalagay natin may isa. Isa doon. Si Alan, sa 3 na, 6 na. How about si Uncle Tolentino? Yun, medyo malaking question mark yan. At may isa pa na pwedeng hindi rin mag-convict daw kay Sara Duterte. Si Amy Marcos, mag-abstain lang. Yes. Abstention is equivalent to no conviction. No conviction. Klaro So hindi siya magboto, kulang na sila ng numero ng 18. Kulang na. Yun, ulitin natin. So sino yung pito? Ay, sigurado na hindi buboto na i-convict si Sara Duterte, Bato de la Rosa. Bongo. Robin Padilla. 3 na. 4 ang kulang. So, possible si dyan. Subiri. Okay. 2 bilyar. Ako mag-ama. Dalawa. Pwede. 6 na. So, isa na lang kulang. Si Alan Peter. So, pwede yung dalawa, sa isang pang-pito, pwede si Amy, pwede si Alan Peter. Or kahit mag-abstain lang sila, may boss na sa kabila. Or si Tolentino. Okay. So, mag-abstain lang si Amy, mag-abstain din si Alan Peter o si Tolentino, tapos na. Because the magic 18 for conviction as the number of senators cannot be achieved. Hindi makukuha. May punto sa Tony Mark. Tapos sa Estrada, paghati yung dalawang Estrada dyan. Si Jinggoy at si JB. I don't think so ang mga Estrada magko-convict. Ayun lang. Ayun na lang impeachment. Ayun yan. So, hindi siya malabo. Malabo. So, bakit itinulak? Dito na tayo. Dito. Bakit itinulak at bakit ipinakita ito na as if kayang-kaya ni Martin Romualdez in spite of the fact that the President himself, Marcos Jr., declared on December na hindi niya kukonsintihin, susuportahan, o i-endorse ang impeachment complaint whatsoever against the Vice President sapagkat sabi niya, it's just a storm in a teacup. So sabi niya, hindi naman yan importante si Sara Duterte, why waste resources and time for her? So, yun. It means hindi si PBBM ay may control sa government ngayon. That's a valid observation. Bakit? Kasi sabi niya, ayaw niya ng impeachment. Tapos bakit may impeach? Ibig sabihin, hindi niya control mga congressman. That's one may ibang tao na nag-control sa mga congressman. And because of that, presidente. Kung ganun ang nangyari po, at nagpapakitang gilas, at kung totoo at seryoso si Marcos Jr. sa kanyang binitawan, which we doubt now, pwede niyang harangin sa Senado by not being so openly admitting it. Tatawagan niya mga senador, i-junk nyo yan, ayaw ko niyan. Pero it appears na hindi po lalarga si Martin Romualdez at ang kanyang mga attack dogs para ipa-impeach sa lower house si Sara Duterte kung walang konsente at go signal ni Marcos Jr. unless Martin Romualdez is burning down the bridge between him and Marcos. Ganun yan. So, para sa akin, abangan natin. Para sa akin, Guy Eric, yung may control sa government right now is not BBM. The Congress. Congress under the leadership of Speaker Martin Romualdez. So sila talaga ang may control. At kita attorney sa attorney ko partner Mark partner Tony Mark. Kahit doon sa unang isinumiti sa budget, malihis lang ng konti kami ni Attorney Mark. Doon sa original NEP, National Expenditures Program na sinubmit na budget proposal ng Presidente at ng Executive Department, there was a 72 billion pesos allocation for PhilHealth. Pero nang tinanggal ng Kongreso, pinabayaan ni Marcos. Tama. Nagpapakita sa punto de vista ni Attorney Mark na hindi siya may control. So, bakit ka nag-propose ng budget sa PhilHealth
na hindi mo paninindigan nang ito'y tinanggal ng Kongreso. Tama. So, ibig sabihin, somebody ang may control. Ngayon, sabi niya, ayaw niya ng impeachment. Bakit natuloy? Kung natuloy, I don't know kung natuloy ba talaga. Wala pang botohan eh. Wala pang botohan. Wala pang open voting. So, tingnan natin. Bakit nakakuha sila ng 150 plus na votes? Kung totoo yan. So, ibig sabihin, hindi na nila pinakinggan si BBM. That's number one. Yung mga rally natin sa, kung ano mga rally yan. Mga 2 milyon na nag-rally noong January 13, baliwala na rin. Wala, in-ignore nila lahat yan. Ang pinakinggan ng mga congressman, yung kanilang boss lang. Yun lang. Ngayon, itong tanong. Will Martin Romualdez and his cohorts and minions, meaning mga alipore sa tao niya sa House of Representatives, are going to go head-on against the President kay Marcos sa kanyang mga sinabi na ayaw ko ng gulo sa impeachment, hindi ko endorse yan. Attorney, if this is true, that Marcos, true to his word, sana ay paninindigan niyang hindi matutuloy at hindi niya papanigan ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte, meaning to say, it can go dead on arrival sa Senado. Possible na ganun. Kasi ang Senado, for example, they will vote na, for example, na napasa na articles of impeachment. So, pag napasa na yung articles of impeachment, may remedyo pa, yung tinatawag na motion to quash. Motion to quash on the ground, but this is not based on the merits, but based on evidence. Kung ilan ba ebidensya. So yung lawyer ni BP Sara, mag-file muna siya ng motion to quash on the ground na there is no enough evidence to convict. Meaning insufficient in substance and form. Ang sufficiency in substance and form nandun sa baba yan. Sa baba. But ang issue ng motion to quash is hindi enough ang ebidensya to convict the Vice President. So motion to quash the articles of impeachment. No, the articles of impeachment, wala pang presentation. Upon filing, wala pang, hindi pa nag-upisa ang trial, pwede na mag-file ng motion to quash. Ang defense group ni Sara. Pwede gawin nila yan. Kasi nga, yung impeachment, pwedeng criminal, pwedeng civil. And that is allowed? That's allowed. In the impeachment court rules? Kasi suppletory ang rules of court. So, pwede sila mag-file ng motion to quash. Kahit hindi pa mag-present ng ebidensya itong si akusado o yung mga congressman, pwede mag-file ng motion to quash based only on the articles of impeachment. Sa tingin ko, attorney, kapag ito po ay lumala at lumalaganap at hindi pipigilan ni Marcos talaga at mukhang pababayaan niya, mukhang magkakaroon ng showdown, hindi lamang dito sa House of Representatives, kundi pati sa Senado. Maraming nagsasabi that the mother and son tandem, Cynthia Villar and Mark Villar, will side with not voting for the conviction of Sara. So, lima na. Ruben Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, dalawang Villar, lima na. And pwedeng mag-abstain. Si Aimee, 6 na. Dalawang Estrada, ayaw nila ng impeachment. Pwede mag-abstain din. Abstain na, wala na. Abstention is favorable to Sara. Correct? Tama. Kasi it's not a vote of yes, not a vote of no, but hindi siya mabilang sa yes. But sabi ko nga, hindi tayo pwede magkumpiyansa. Hindi tayo pwede magkumpiyansa. But based, kung ito yung numbers, yes, tama yan. But hindi tayo pwede magkumpiyansa. Okay. Kasi may ibang mga politiko ngayon, eleksyon. Pag eleksyon, kailangan nila ng kwarta. Pero kailangan din nila ng boto. Yun yan. Of course, kailangan ng boto. But of course, for example, sa Senate. Tumatakbo ka nationwide. Kailangan mo ng support ng presidente paano mo mag-campaign buong Pilipinas. Sa pa yun. So, hopefully na hindi, yung stand natin na 8 or 9, na hindi anti-impeachment sila, sana mag-stand sila doon. Kasi sabi ko nga, pwede mabago because of money, pwede mabago because of the political environment. Sa mga re-electionist attorney, ang tumatakbo yata, 2 na pwedeng bumoto, si Bato at saka si Bongo. Yes, tama. Sila yung re-electionist. Yes, tama. Si Aimee pa pala, re-electionist din. Yes, Aimee. And Tol Tolentino. Yes, tama. Si Villar, anak niya tumatakbo din. Yung si Cynthia Villar, last term na. But pwede pa siya bumoto until June. At ito ang sinasabi namin ni Atty. Mark, the complexity of the alliances at the Senate. Pag naglanding sa Senate, mag-iiba po yun. Yes, kasi napakalaki po ang swing votes ng Iglesia ni Cristo. Tama. For Iglesia ni Cristo to face this kind of insult, na sinasabi nila bagamat hindi sila nagsasabi na tinutuligsa nila ang gobyernong Marcos o ini-endorso nila si Sara Duterte,
Ang katotohanan, naniniwala kami ni Atty. Mark Tolentino, ang paglabas nila sa daan, sa kalsada, ay pagpapahayag na hindi nila nagugustuhan ang nagaganap na kaguluhang pangpolitika. Tama Technically, ayaw nila ng impeachment, hindi lang nila sinasabi. So, sana tingnan niyo kung sino yung mga congressman na pumirma. Baka yung mga congressman niyan, makiusap yan sa mga lokal Exactly, ninyo. dapat mabulgar yan. Makiusap yan sa mga lokal ninyo dyan sa lower house, sa mga OWA ninyo, sa lokal ng iglesia. Yes. Makiusap yan, na-endorse sila. So, tingnan natin yan kung sino yung mga congressman. At ito pa, Atty. Mark, mga kababayan, maliban sa mga kongresista na lalapit sila sa lokal na mga iglesia ni Cristo, ang mga tumatakbong senador. At lalo na po si Cynthia Villar, tumatakbong anak niya. Si Amy, tumatakbo siya. Si Tolentino. And then si Bato at si Bongo, sigurado na ito. Meaning to say, kung ikaw ay tumatakbo sa national level position, kailangan mo rin ng tinatawag na sway votes. Tama. Ang Iglesia ni Cristo, technically, kung kami magtingin, correct me if I'm wrong, Atty. Mark, their block vote capacity is hindi yan bababa sa 3 to 4 million votes. Nationwide. Tama yan. So, malaking boto yun. Malaking boto yan. Kasi imagine, yung ibang mga senador, mag-start sila magbilang 1. Diba? From 0, 1. Yung in-endorse ng iglesia, sure na sila sa 4 million. Kasi ano yan, talagang nagdi-deliver. Nagdi-deliver Solid sila. Vote yan. Solid vote yan. So, sana pakinggan nila. But ngayon, parang hindi pinakinggan. And this will be a showdown. So, hindi pinakinggan ng mga congressman. Bakit? So, in-ignore nila ang iglesia, in-ignore nila si PBBM. So, sino ba talaga ang nagdikta itong mga congressman na ito? Saan ba sila nag-caucus? Kasi nasabi nila, caucus sila. Nag-caucus sila kanina umaga. Saan? Yun. Sa Malacanang ba sila nag-caucus? Kung sa Malacanang, alam na si Marcos ang may pakana. Or nag-caucus na doon sa... Sa office daw ni Martin Pag ganun, pag House of Representatives, isa lang talaga ang boss nila. Si Martin. There's only one speaker. And that speaker is Speaker Martin. Ayun, malinaw. So, yun ang tinatawag na politics. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Gusto pa naming i-analyze ito ni Atty. Mark, pero babalikan namin bukas ito kasi antayin muna natin. Baka magkaroon ng plenary voting. Baka may mga congressman na magbago isip. Baka may mga congressman na tawagan ng mga kaibigan nila, mga supporters nila, mag-back out na kayo dyan, huwag na kayong pumirma. O kaya, baka hindi isalang sa plenaryo. Possible yan na hindi salang kasi tumawag si PBBM, huwag nyo ituloy yan. Magulong bansa. Gugulong bansa. So, we do not know. Atty. Mark, may tanong pa rin pahabol na kita ko kanina. Shall the transmittal of the articles of impeachment, kahit pa nakakuha ito, ng minimum votes of signatories na 106 and above, kailangan pa rin ba plenary ang mag-endorse nito o kailangan yung nagpirma na ipadala na lang na without the plenary? Kailangan may official transmittal. So plenary dapat. Plenary. So may official transmittal ng plenary as long as may 106 votes kahit na majority of the congressman ayaw ng impeachment. Di ba kasi one-third lang naman. Assuming na 50% of the congressman ayaw ng impeachment, but kung may one-third na kuha ng boto na pabor sa impeachment, they have no other things to do but to transmit the articles of impeachment sa House of Senate. And does it require for such articles of impeachment transmittal to undergo approval at the plenary or presentation at the plenary? Hindi na kailangan ng approval ng plenary yan as long as may one-third votes. Kailangan lang ng official transmittal dadaan sa plenary. Okay. So pwedeng i-transmit ng Speaker of the House at i-report niya sa plenary that the articles of impeachment has already garnered 106 votes or signatories attached to it, and then we are going to transmit that tonight at the House of Senate. Okay. Ganun lang. So hindi kailangan na magboto ang mga congressman na majority, one-third lang kailangan. And it cannot be transmitted ng patago at palihim na ipadala na lang. Hindi. I-LBC lang nila. I-carry. May public announcement yan. Klaro. Minsan may require ng speaker. Depende ng speaker require niya na yung mga congressman na bumoto, magpaliwanag. So, tingnan natin. So hanggang wala yan po, ang boto at ang perma na sinasabi po ng mga report ngayon are all speculative. Yes. And there is no formal impeachment charge complaints submitted to the Senate yet. Therefore, malayo pa po ito. At inanalyze na namin ni Atty. Mark ahead. It's a political season, it's a campaign season.
malabo po makuha ang 18 votes of conviction against Sara Duterte. Yes, malabo yan. Malabo yun. Sa ngayon pa lang, binibilang namin, 7 hanggang 9 ang hindi boboto dyan. Ang no vote and abstention vote are equivalent to reduction of votes to the 18 yes. Tama. Therefore, hindi nila mapakonvict si Sara pag may 7 or 8. So, ma-acquit pa rin yan. Ma-acquit. But nakita natin na yung mga congressman, nag-in-endorse nila. So, nakasulat na yan sa history kung sino itong mga congressman na nag-perma kahit ayaw ng iglesia, kahit ayaw ni PBBM, kahit ayaw ng taong bayan, but isa lang pinakinggan nila ang boss nila. Ayun. At para sa atin po, wag tayong maligaw, ang impeachment maneuver is a demolition job para po sirain, wasakin ang pangpolitikang kalagayan at standing ng mga Duterte dahil ang akusasyon dito ay nangungurakot ng pundo sa confidential fund si Sara Duterte at therefore dapat siyang tanggalin. So, pero Attorney Mark, ikaw na mismo nagpunto na 400 agencies of government ay ang may confidential fund. At karamihan may mga notice of disallowances ng COA. Bakit si Sara Duterte na single out? Politika yan. Basta ngayon, kasi may impeachment na. Kung tuloy ito impeachment, expect na magkawatak-watak tayo. Yan, sigurado. Ang Pilipinas magkagulo, may mga rally dyan, rally doon. So, may mga rally dyan sa EDSA, may minsan walang pasok, walang trabaho kasi na-disturb yung ekonomiya natin. So, expect na ganun ang mangyari. Kung ano yung nangyari sa panahon ni President Erap Estrada, yun din ang mangyayari. Yes, nagkawatak-watak tayo Nagkawatak-watak, may mga rally doon, rally dito, nagkagulo. So, yun ang possible na mangyari. So, iasahan natin yan. Okay. Expect natin yan na mangyari. And don't panic kung si Isko Moreno pa, it's organic. Hindi pa po ito final. Wala pa pong transmittal o wala pa pong endorsement to transmit wala. Ang impeachment articles na ito. At bagamat ito ay pakana ng mga CPP, NPA, NDF as one group, ang mga hilaw na komunista sa grupo po nila Hontiveros at ang mga Dilawan group, no? Hindi po nangangahulugan, sabi na ni Mark, na may ebidensya sila. Pangalawa, hindi rin nangangahulugan na tama sila. At may basihan ang kanilang sinasabi sapagkat magkakaroon po ng paglilitis tungkol dyan. But nonetheless, because the Speaker of the House controls and monopolizes the numbers, they can do the numbers game at i-transmit sa Senado kahit na ito ay bulagta pa sa ebidensya. At para sabi ni Attorney Mark, sa trial, makikita yan na there was no finding on the part of Commission on Audit na nangurakot si Sara Duterte. At walang patutuhanan na talagang binulsa niya ang ina-allege sa kanya. Pero, of course, the purpose here, sabi mga Attorney Mark, it's all about political demolition job. So, nasa kay Sara Duterte yan at sa grupo niya kung paano niya ipagtanggol against black propaganda and political demolition job na ngayon ay umuusad bigla ang impeachment complaints against her. Kasi ito impeachment ka, Eric, related na ito sa 2028 election. Natakot sila na baka lalong lalakas ito si VP Sara. Obviously. Mahirapan sila sa election. So ngayon pa lang, because they have the numbers, they will use all their powers, political powers, para ma-impeach or masira ang pangalan. And yun ang talagang plano. But actually, related ito sa 2028 presidential election. I agree. Ibig sabihin, Sara Duterte may not be removed at all after all sa office niya bilang pangalawang pangulo because of the Senate, it is hard for them to get the 18 votes conviction against her. But she may come out damaged politically kung hindi niya may paliwanag ang sarili niya during the trial of the Senate. Tama ba? Tama yun kasi hindi yan trial ka, Eric, na sa court tayo na walang TV, tayo na nag-usap doon, si judge, may abogadong kalaban, tayo. But in impeachment, open. Public yan. May tao, may TV, nanonood ang lahat. Nanonood. So, itong panahon na ito, lalong madadamay ang tinatawag na rating ng mga telenovela. Bakit? Kasi yung mga tao, hindi manonood ng telenovela, ang panoorin nila yung impeachment. Kaya i-move nyo na ang pag-remake at pag-reshow ng Meet Your Garden. Doon na sa gabi, mga alas 10. Kasi doon na matatapos ang impeachment trial. Yung gagawin nila kay Eric, yung mga impeachment, gawin nila early morning. Umaga kasi alas 5. Normally, ang mga impeachment mag-start alas 10.
alauna, hapon, hanggang alas 12 ng gabi. Suggestion nito ni Mark, kung ibabalik muli ang si Sankay, Sanchay. At what dahil nga naging sikat muli ang memory lane travel ni Atty. Mark sa Meteor Garden. Pasensya po kasi ang aking pinapanood noon ay mga combat na Vic Moro at Rick Jason. Hindi mo kilala si Watchley? Hindi. Si Double Sir, kilala mo? Basta nakita ko na yung Meteor Garden. Sabi na Atty. Mark, ilagay niya yan sa mga 9 a.m. o mga 10 a.m. Doon na. Kasi pag nag-start ang trial, pero don't worry, hindi nila makukuha ang 18 votes. We are very positive about that. Baka nga hindi mag-proceed ang trial yan Kasi pag walang quorum, no trial. Pag walo na nag-attend, di wala. Trial. But definitely, yung mga tao, manonood talaga ng kami din, magbabantay kami dyan. So, okay. And siguro, enough na. Kanina naka 20 minutes kami mahigit. Naka-recover kami. At pasensya po, nawala kami ng mga almost 8 minutes kanina sa aming live stream. Atty. Mark, ang final na pagpapahayag mo, para po doon sa unang issue na tinalakay namin. Hindi ka against sa pagpunta sa Supreme Court, but kindly please clarify na hindi ito dahil ayaw mo na magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema dito sa issue ng TRICOM, kundi timing at materiality of existence of actual issue. Go ahead po. So, yung stand natin, hindi tayo na against sa mga vloggers na pumunta sa Supreme Court. Sa atin lang na sana mag-file lang based on rules lang. Sinabi ko na kung mag-file ng certiorari, kailangan may actual controversy, may justiciable questions na para ang Supreme Court may jurisdiction. Na actual controversy. Hindi pa, sa tingin mo, hindi hilaw pa sa panahon na yun. So you're not against that? I'm not against. Sana hintayin nila na may tinatawag na contempt or show cause order bago sila mag-file. Kasi kung invitation lang, parang malabo pa. I don't know kung anong decision ng Supreme Court. At nililinaw mo, that is only your personal legal opinion. Yes, my opinion based on law. Based on law. Ayun. Dito naman sa impeachment, let's wait kung ano mangyari. But sana hindi magkawatak-watak ang Pilipinas. Kasi sa tingin ko, based on history, nagulo talaga ang Pilipinas. Panahon sa impeachment ni Joseph Estrada, impeachment ni CJ Corona, nagkagulo. Lalo na ngayon na si VP Sara is still very popular. Siya yung pinakamataas na government officials in history of the Philippines na nakakuha ng pinakamaraming boto. 32 million votes mahigit. In Philippine history. At huwag niyong kalimutan, anak yan ni Rodrigo Duterte. And there is no other popular leader, kahit hindi na siya presidente, na ang pagturing sa kanya rockstar pa rin. So, yun ang mga possibility na baka magkagulo. So, ang kawawa, ang mga ordinaryo mga Pilipino. Ayun. At huwag nating kalimutan, mga isang buwan pa lang, wala pa, ang more than 2 million na sumama sa panawagan ng kapatiran at organisasyon at pamunuan ng Iglesia ni Cristo na sabi nila itigil ang pamumulitika, ayusin ang bayan at lutasin ang mga problema ng mamamayan at mabuting pamamahala ang asikasuhin at ipatigil ang ganitong mga uri ng mga kaguluhan at bangayan without necessarily telling the President na dapat panindigan niya ang kanyang sinabi that he will not endorse nor support itong anumang hakbang sa impeachment laban kay Sara Duterte. And now, ngayon ay mukhang i-challenge siya ng kanyang pinsan at ng mga alipores sa Kongreso kung sino talaga ang namumuno ng gobyerno at dapat kikilalanin. These are matters that will probably intensify the political conflict. At sabi namin Atty. Mark Tolentino, I agree with him, when the political conflict becomes seriously worsening, the economic crisis will eventually follow. Doon na papunta. Doon yun papunta. So sana may development pa sa mga few hours from now, baka within the day or bukas, baka magbago pa yung mga congressman. Ayun. Mga kababayan, samahan nyo kami. Usually kung may hearing kami sa Tuesday, Wednesday kami at Thursday, Friday. Pero dahil naka-episode kami ng Monday, may isang episode pa kami bukas ng kapartner ng bayan and abangan nyo. Maganda na po yung aming studio doon sa isang office
sa law office ni Attorney Mark at kasama doon na pupunta sina Attorney Tricia, of course, at si Attorney Hill. Yes, tama. At si J. Romualdez. Yes. Attorney Mark, ang mga platform natin. Of course, sa mga followers natin sa Facebook, sa YouTube, manood po kayo ha. Please follow sa Facebook natin, sa facebook.com/Mark Tolentino Law, at sa YouTube, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. Pwede din kayo mag-follow sa TikTok natin. Hanapin na lang, Kuya Mark Tolentino. And for advice, gusto niyo akong kausapin, ano pa, you can call me, text me sa mobile number natin sa 0917-329-5353 and 0968-881-1912. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ayun mga kababayan, hindi po 16, 18 po ang required sa senador. Na kung 23 sila, it must be 17. Yes, for 24 ako senador, so 18 again. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito po si Ka Erica at ang aking ginagamit po na platform ay Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Personal ko po yon. At ang numbers ko po, kung gusto nyo mag-coordinate na tumulong para sa Ipanaw Sambayanan, in advance, thank you Attorney Mark sa iyong voluntary support for some streamers and t-shirts. We appreciate Attorney Mark, napakabuting kaibigan mo. Puro abono ka na sa kaso ko. Abono ka pa rin sa aming kampanya sa Ipanaw Sambayanan number 18 po sa Balota. So, sabi nila daw, ang 2 Thursday, nag-compute na po kami. Nag-argue ang ating guest. I-compute na. 24 times 0.60. Times 2. 48. Divided by 3. 18 po. So, it's not 16. So, klaro ha, mga kababayan. 18 po ang kailangan nila. Kasi 2/3, di ba? So, 24 times 2 divided by 3. Yun po ang computation yan. Okay. So, 2/3 po is 18. So, Sara Duterte needs 8. Or siyam. 8. So, para hindi siya tama, 8 lang. Nalito kami sa arithmetic namin tuloy. Sige, basta 8 ang kailangan ni Inday Sara minimum, either mag-abstain o mag-vote ng no, hindi po siya makokonvict. Mukhang doon yun papunta. Doon po rin, mga kababayan. Ito po si Ka Eric. Ang numero ko pala, doon sa gustong tumulong sa Ipanaw Sambayanan. 0930-643-5914. 0930-643-5914 and 0956-582-0764. Bago po kayo tumulong, magtawagan muna tayo kasi baka scam. At iba ang makareceive, one number lang magbago, mali na po makapagpadala kayo ng suporta. And rest assured, Ka Eric will have a report of your support dito sa aming program and si Attorney Mark tumutulong na rin po sa amin. Attorney Mark, ang last words natin for this episode. Of course, tomorrow, pag-usapan tayo tomorrow sa kapartners ng bayan and laban lang. Ang ginagawa natin dito is just to share our opinion, share our knowledge, but it's up to you kung maniwala kayo sa amin o hindi. Sa amin is just expressing our opinion sa current issues, sa isyong politika, isyong legal. But at the end of the day, we are all Filipino. Ayun. At ang sa aking bahagi naman po, ang kapangyarihan na nagbigay ng mandato sa Vice Presidente na siya din nagbigay kay Marcos Jr. ay taong bayan. Taong bayan po ang gagawa ng pamamaraan kung papaano po nila mapipigilan na ang mga politiko at abusado sa poder. 16 pala. 16 daw talaga. Mali kami. Mali kasi 24 times 2, 48 divided by 3, 16. Sorry. Sorry. We admit. Pero tama pa rin na kailangan ni Sara ng siyam. Yes. Sinabi lang natin na 18 kasi ang number ng balota sa Ipanaw 18. 18. Sorry tao lang po. Nalito lang kami kanina. Nalito tayo sa number ng senador at saka number ng Ipanaw party list. Ayun. 18 ang party list. Pero ulitin namin ito ni Mark. Total may time pa, may nanonood pa. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, sigurado hindi yan boboto. Robin Padilla, sigurado yan. Cynthia Villar and Mark Villar. Sigurado yan, either no or abstain na yan. Yes, tama. Aimee, ganun din yan. Yan. Anim na. And then ang magkapatid na Estrada. Walo na. Si Mig Subiri pa. Tapos na. Ganun yan. Mig Subiri will not vote to impeach Sara. Tama. Wala siyang masamang tinapay sa mga Duterte. Taga Mindanao din siya. Taga Mindanao yan. Sigurado tayo dyan. So mga kababayan, don't panic.
it's not yet final. Marami pa pong mangyayari, but nababahala kami ni Atty. Mark Tolentino, pareho kami, sapagkat ang unang mabibiktima nito, ma-sideline po ang mga nararapat na mga serbisyo, focus of government, at pangalawa, yung mga dapat sitahin at punahin ng mga issue, ang budget na parang inistapa at pinokus-pokus, ang nawawalang mga pondo sa PhilHealth, sa Land Bank, sa DBP, ang pangungurakot sa ayuda here, ayuda there, mawawalang pansin ito dahil mahila papuntang impeachment gimmick na ito. Tama. So, talo ang taong bayan. Tama. Okay. Balikan po namin kayo bukas. It's 1:30 every Tuesday, Wednesday, and Thursday. Ito po si Brother Ka Eric, kasama ko si Attorney Kuya Mark Tolentino dito sa Kapartner ng Bayan para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Bye for now. Thank you. Okay, nice.